Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama nga magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong tinatawag na kung hindi dahil kay speaker, wala pong ayuda. Walang AX, walang tupad at wala lahat pati maleta. Kung hindi dahil kay speaker di umano. Ito po, nagre-request po at tumihiling na gawin na lang daw pong 15 ang boto para daw pong ma-impeach ang Vice President. Kasi po ang nakalagay sa konstitusyon, at least 16 na senador ang kailangan pong bumoto sa impeachment. Pero pagdating po dito, mga kababayan, kung hindi dahil kay Speaker, 15 na lang daw po. Matindi po, mga kababayan. Ibang klase po itong mga taong ito. Akala ko ba matitibay ang ebidensya nyo? Akala ko ba magnanakaw ang Vice President? Bakit ngayon? Hirap na hirap kayo na makakuha ng 16 vote. Sino ba talaga ang tunay na magnanakaw sa gobyerno ngayon? Bakit yung hindi yata magnanakaw ang pilit yung pinababagsak at ngayon ay hirap na hirap kayo kumuha ng 16 vote? At kung ano-ano pa ang inyong mong dahilan at alibay na gusto nyo mangyari. Bakit? Sanay na sanay kasi kayo sa bend the law at break the law. Umpisa na po natin pakinggan sila at panuorin. Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara at sa harap ng gridlock sa Senado may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis Turao ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito sina San Juan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon din kay Luistro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggoy Estrada. Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. At kung hindi physically na dadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema. At umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise. We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or Ang bihirang buhay, ang confidential funds. Marami raw po confidential fund. Lahat po sila may confidential fund. Ang Pangulo, 4.5 billion ang confidential fund. Pero hindi pwedeng impeach. Ang Vice President, 120 million. Kailangan impeach. Nakita niyo po kawalang hiya ng mga buhayang ito. Di umano. Dahil nga po, sila po kasi talaga ang naging salot at nagpakasalot di umano sa ating bansa. Isang damukal na ginawa po nilang sindikato ang ating bansa. Sindikato sa pagnanakaw sa buwatan. Hindi po ba? Kaya po, kanino po nila lahat binabato ang malawakang korupsyon na daan-daang bilyon, trilyon? Saan po? Sa Vice President, mga kababayan. Kasi pagka ang Vice President ay hindi nila napabagsak, mapupuno po ang kulungan sa ating bansa. Mapupuno ang kulungan ng mga buhaya sa ating bansa. Pag naging presidente si Inday, napakaraming buhaya ang makukulong. Mga kababayan, hindi po ba? Nakita nyo po? Yung daw po na si Senator Jinggoy, kinasuhan daw po ng plunder.
Pag daw kinasuhan ng plunder, wala na raw po yun. Wala na, pati ang kanyang katungkulan bilang senador, wala na. Convicted na po ba si Jinggoy? Di ba hinihiring? Hinihiring pa. At kailangan po patunayan nila na totoo lahat yung binibintang nila kay Jinggoy. Hindi po ba kaya nga merong paglilitis? Kaya nga hanggang hindi po siya nakakasuhan at hindi pa po naibibigay ang conviction, wala pa po siyang hatol, wala pa siyang kasalanan. Pinagbibintangan pa lang. Pero pagdating po dito sa mga buhaya, wala na raw po yun. Kailangan daw po 22 na lang. Hindi na raw po 24, mga kababayan. Kaya kailangan 15 votes na lang daw po ang kailangan na boto, hindi na 16 vote. Unbelievable, mga kababayan. Iniitsapwera na nila yung dalawang senador. Nakita nyo po ang mga kabalbalan ng mga taong ito? At kung saan-saan po nila dadalhin yan. At sinasabi nilang napakarami nilang patunay at meron daw po silang mga dagdag ebidensya. Napakaraming ebidensya, mga kababayan, na pagnanakaw sa ating bansa. Pero wala pong tumututok sa malawakang korupsyon. Daan-daang bilyon, trilyon. Wala pong tumututok na gobyerno. Ang gobyerno natin ngayon nakatutok lang sa mga Duterte at sa Vice President. Pero sa malawakang korupsyon na trilyon at daan-daang bilyon, walang gobyerno ang ating bansa. Wala. Nakakita po ba kayo na tinututukan ng malawakang korupsyon ng flood control ng mga congressman? Ang mga senador may tumututok pero pinupolitika pa. Pagka po tinututukan mo ang korupsyon at iimbestigahan, ipopolitika ka pa. Gagawan ka pa ng isang damukal na issue at kaso. Hindi po ba ganyan kawawalang yan ang mga taong ito? Kaya nga po ang ating bansa ay naghihirap. Never makaahon. Dahil nga po dinala tayo sa malawakang korupsyon ng mga hayop na ito. Wala na po kasi, nakakalungkot ang ating bansa. Nakakalungkot, sa totoo lang. Bakit po? Wala pong gobyerno eh. Walang gobyerno para sa Pilipino. Wala pong gobyerno para sa taong bayan. Walang gobyerno para ang Pilipino ay pinoproteksyonan ang pera ng taong bayan. Walang gobyerno para proteksyonan ang ating buwis. Walang AFP. Walang PNP. Walang NBI. Walang DILG na pinoproteksyonan ang mga Pilipino, lalo-lalo ang ating buwis. Wala. Wala. Walang ombudsman. Walang DOJ. Hindi po. Wala eh. Wala. Pati po ang simbahan, tahimik. Ang mga media, malalaking media, tahimik. Walang nakikitang korupsyon. Lahat. Lalo-lalo po ang maiingay na makakaliwa. Tahimik. Nakita nyo po? Kanino po nagtatrabaho ang gobyerno ngayon? Nagtatrabaho po sila parang mga sindikato. Wala na silang pakialam kung sila'y magnakaw na magnakaw dahil protektado sila ng gobyerno. Katulad po nito. Ibibintang nila ng ibibintang ang nakawan at kurap ang mga Duterte. Samantalang ang nawawala sa bansa, ang nawawala sa pera ng Pilipino taon-taon, trilyon, daan-daang bilyon di umano na nailagay sa maleta. Pero hindi po dapat yan ang pag-usapan sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Yun ang pinakamasamang politiko. Pagka po ang paniniwalaan ng taong bayan ay itong mga tao na ito, katulad ni Luistro at ang kanyang kagrupo na tinatawag ni dating Congressman Barsaga na mga buhaya na meron daw pong farm dyan sa House of Representatives. Crocodile Farm. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang intay na lang po natin. Mangyayari naman po yan, mga kababayan, kung ipagkakaloob. Kung hindi ipagkakaloob yan, yung mga plano nila, yari sila, mga kababayan. Pagka po hindi ipinagkaloob yan ng may kapal, at hindi naman po sila nakakatiyak, kahit mapabagsak nila ang Duterte, sa tingin nyo, ang taong bayan ay mananahimik na lang? Dinala nyo kami sa paglilingkod mula umpisa hanggang ngayon, puro pagnanakaw ang issue at pamumulitika.
hahangaan kayo at magiging bilib sa inyo ang taong bayan at kayo pa ang rirespetohin. Nananahimik lang ang taong bayan ngayon dahil walang gobyerno ngayon. Ang gobyerno ngayon ay nasa magnanakaw, nakapanig di umano. Hindi kaya? Pero darating din ang pagbagsak nyo di umano. At kailangan ibalik at isuka naman ninyo ang mga pinagnanakaw ninyo. Hindi ba Adjong? Hindi ba Ridon? Makabayan Black? Ridon, Luistro? Hindi po ba? At napakarami dyan, 200 plus yan, yung pumirma na sa impeachment. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na wag sana magtagumpay ang mga nagpakademonyo at nagpakasakim sa kapangyarihan at pera ng ating buwis. Huwag po sana sila magtagumpay. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating sa inyo po na mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat, mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Mary Natividad Linden, kay Gayat Sena, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ang maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa ating po mga pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Bye-bye!